programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nagtitiwala ako sa ABS-CBN News. Ang mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Issue ngayon! Sa kabuuan, mahalaga yung pagmimina. Kasi isang batayan niya ng malusog na ekonomiya, ng isang malusog na industriya. Ganun pa man, tingin namin problema sa industriya ng pagmimina sa Pilipinas ngayon. Maraming nawala dito mula na may mina. Ang tinatagpas at winawarak ng mga minahan ay hindi yung mga bundok na walang tanim, kung hindi dense forest. Wala na makita na yung mga marine lives dyan sa Bakawan na yan. Wala na. Makapal na yung putik na laterite. Nandun tayo sa development, may minahan dito, normal yon na may laterite. Suportado namo ang mina. Bakit? Kasi wala naman ang ibang pagkikita ng mga tao dito. Lahat tayo, mayaman o mahirap, ang tinapay natin galing sa produkto sa pananim. Hindi galing sa produkto sa mina. Meron na ho bang responsible miner? Meron po. Sino po? Ang Ryutuba, ang Kaganito, ang Hinatuan Mining Corporation. Kami po ang isa sa mga responsible miners dito sa Pilipinas. Isa pong kasinungalingan, imbis na pag-isipan nila kung paano mapabuti yung kabuhayan, inuuna yung kanilang pansariling interes. Ayon sa pag-aaral, kinakailangan daw ng mga 300 milyong piso para malinis ang lahat ng ito. Ibig sabihin, ikaw at ako mag-aambagan para bayaran yung utang na ito na perwisyong dulot ng minahan. Ganun na nga. At ganun na nga po, ikaw at ako na hindi naman nakatira sa lugar na may minahan ay mag-aambag-ambagan para linisin ang duming iniwan ng minahan. Pera ng bayan ang gagamitin para ayusin ang mga lugar na winasak nila. Hindi mo maaaring sabihin, wala akong pakialam sa isyong ito dahil kagubatan ng Pilipinas ang sinira nila. Karagatan ng Pilipinas ang sinalaula. Ang hindi may pagkakailang katotohanan sa isyu ng pagmimina, mining. Yan ang bubusisiin at ipapaliwanag ng Bailon Ngayon. Bailon Ngayon! Noong nagsabog nga raw ng biyaya ang Panginoon, tila nasa unahan ng pila ang Pilipinas para sumanon ng mga nanatanging likas yaman. At isa nga dyan ang first-class minerals na nasa ating mga kabundukan. Direktor, sa inyong pag-aaral, ilang hektarya ang pwedeng pagminahan? Mga 18 million hectares potential area. Ano pong mga minerals ito? Mainly gold, copper, nickel, saka chromite. 4 major metallic minerals. Pero meron din tayong mga non-metallics na limestone na ginagamit sa semento, aggregates, clay, meron din ganyan. Ko-convert nga sa pera, lahat ng minerals sa bansa, mga 800 billion US dollars. Do you confirm that, sir? Ang report namin officially umaabot ng 1.2 trillion dollars. More than that. Conservative pa yun. 1.2 trillion dollars! Wow! Trillion na dollars pa! At sa pera natin, tumataginting na 50.4 trillion pesos. Sa dami ng zero niyan, abay, pwede na pala itong pambayad sa mga utang ng pamahalaan, foreign at domestic, na noong 2010 ay pumalo na sa 5.2 trillion pesos. Kaya nga, ganoon na lamang ang panghihikayat ng pamahalaan sa mga investors para pagkakitaan ang mga nakabaong yaman ng bayan. Ilan ho ba ang mga large-scale miners so far sa listahan po ng MGB? Meron tayo ngayong 33 na metallic at 55 na non-metallic.
Ibinida ng DENR Mines and Geosciences Bureau o MGB ang pumasok na mining investment sa bansa. At ang kita naman sa exportation noong 2010 pa lamang ay sumampa na sa 4 trillion pesos. Pero don't worry, dahil tayo ang may-ari ng paninda, syempre, meron din tayong kukubrahing kita. Tama ho ba, sir? Tama yon, tama ho yun. So, mga magkano naman kaya ang share o parte ni Juan sa kita ng mina? By load, 2% lang yan. 2% lang yan. Oh no! Pag sinabi nating excise tax, yun lang ang buwis na babayaran nila pag nakuha nila at naibenta na yung pagmimina. Meron pa silang mga ibang binabayaran, halimbawa real property tax, business tax, at yung mga income tax. Pero yung mga buwis na yan, normal na buwis yan. Lahat ng Pilipino, lahat ng korporasyon nagbabayad din yan. Luging-lugi tayo dyan. Parang sinabi ni gobyerno, minero, halika rito, bungkalin mo yung mina namin, kunin mo yan, ibenta mo, sa 100 piso na nakuha at kinita mo, bigyan mo kami ng 2 piso. Abay, mas pataas pa ang nakukuhang excise tax ng pamahalaan mula sa alkohol, tobacco at sa petrolyo. At ang sisti pa, ang 2% ito ay paghahati-hatian pa ng national at local government. Di kaya kayo lugi dyan? Tama yon, tama ho yun. Sir naman, bakit ganon ang kalakaran? Sabi nga ni Congressman Teddy Casino, ito'y sweetheart deal ng pamahalaan at ng mga minahan. Napaka-liit na halos insignificant na yung nakukuha ng gobyerno, which is, kung ikukumpara natin sa ibang mga mining law sa ibang bansa, napakalayo. And here's our player for tonight, Mr. Mining Investor. Ladies, open your briefcase. But wait, there's more. Philippines, open your briefcase. At para daw lalo pang ganahan ang mga investors, siniguro ng Philippine Mining Act of 1995 na bigyan agad sila ng pakonsuelo gaya ng mga tax incentives. Kumbaga, mas maluwag ang pagpapataw ng buwis sa kanila. So practically, bagsak presyo ang mineral resources sa Pilipinas. Habang todo kampanya ang Public Relations Department ng mga mining companies sa kanilang kontribusyon sa komunidad, nagbabala naman ang Ibon Foundation, huwag raw padadala sa pagpapapogi nila. Dapat kubulanan natin ang sinasabi ng industriya ngayon na napakalaki contribution nila. Yung contribution na sa employment sa Pilipinas ay 0.6% lamang. So, higit kumulang 39 million na trabaho sa bansa, 211,000 lamang ang kabuong employment sa mining industry. Mas marami pang kasambahay na nagkatrabaho sa Pilipinas. At pagsapi sa mga benepisyo ng mga empleyado ng minahan, tila mas mabuti pa raw ang magstay-in na kasambahay. Lito bata po, 5 taon na po ako nagtatrabaho dito sa mina. Ang naobserbahan namin dito, yung sahod namin, hindi kami in-increasean hanggang ngayon. Wala kaming natatanggap ng mga benefits. Ayon pa kay Lito, laganap ang contractualization sa mga minahan. Kahit daw matagal ka na sa kumpanya ay malabo pa rin maging regular. Ngayon, paano na ang nawasak na kalikasan at ang mga taong hindi na makaahon sa kahirapan? Bakit ka pabor sa mining? Kasi gusto namin magkakatrabaho dahil may mga pinapag-aral kami. Kapag wala yung mina, magugutom talaga ang mga tao dito. We promote responsible mining.
Hindi naman kami pinabayaan ng kumpanya, tinutulungan naman nila kami. Meron na ho bang responsible miner? Meron po. Responsableng pagmimina. Ano nga ba ito? Ang responsible mining ay merong positibong epekto sa ekonomiya ng bansa. Ang pangalawang pilar niya ay environmental, na dapat kung ano man yung naging adverse effects sa environment, yun ay pwede magkaroon ng remediation. Yung pangatlong pilar ay social. Dapat yung mga host communities kung saan nandun ang mina ay dapat ma-develop. At ang development nila ay hindi lamang habang merong mina. So, economic, environmental, and social. Minus isa, hindi na ho siya responsible. Kung ganito ang mga panuntunan, meron pa nga kayang responsible miner? Hindi natin kasi ma-claim na lahat na nag-ooperate na yan ay talagang responsible. Meron talagang mga delinquent. Binisita namin ang iba't ibang minahan dito sa ating bansa. Ang aming first stop, ang tinaguriang sentro ng mining sa Pilipinas, Caraga. Ito ang siltation pond ng Shenzhou Mining. Kapansin-pansin na iba ang kanyang disenyo. Dapat ang siltation pond ay pinag-iipunan ng waste materials ng isang minahan na kinakailangang masala bago siya maging clear patungo ng karagatan. Ito ibang klase. Isang level lang at kapag nag-overspill, diretso ka agad sa dagat. Ang siste, ang mga bundok na kinabkab ay hindi yung walang tanim, kundi yung mga may makapal na kagubatan. Unta na kay naa naman diri ang mina, ang ila mga tagdaot, ila unta ayohon kay nakadaot diri, kahakot sila ng yuta, pagkatapos kami aya kami tagda. Misa na rin daw binaha ng putik ang kanilang lugar. Di kami nga matay diri sa ubos, dili kami pansinon ng dinar, di kami pansinon ng naan sa mga panggoberno. Mas kaamo na ni Kapitan, kami lagi nangabuhi man kami sa diya, wala pa mina. Upas kami nahan, nganong problema kami diri, sir. Ito ay bahagi ng Kinalablaban River sa Claver, Surigao del Norte. Dati-rati, ang ilog dito pinakikinabangan ng mga locals para sa kanilang inumin, sa kanilang paliligo at sa irrigation. Pero ngayon, matapos na magtayo ng minahan ang Platinum Group of Mining Corporation sa itaas ng bundok, ang ilog na ito ay wala ng pakinabang. Laterite, maliwanag na maliwanag. Ang laterite po kasi, special siyang uri ng lupa. Iba't ibang klase ng metal makukuha mo sa laterite. Ano ang epekto ng laterite sa buhay ng mga yaman dagat, for example? Ang magiging malaki epekto ng laterite ay yung pag-cover niya, kunwari sa mga coral reef. Kung matatakpan sila ng laterite, mamatay sila. Ganon din sa mga isda. Siyempre, ang mga isda, humihinga sila gamit ang gills. Kung matatakpan nyo ng laterite lang, hindi sila makakahinga. Pwede rin nila ikamatay yun. Halos maubos naman ang Mount Bulagyaw na 42 taon nang minimina ng Rio Tuba Mining Corporation sa Palawan. May mga palayan din na hindi na nga mapakinabangan dahil sa natabunan na nga ng laterite. Dati inaabot ng 600 sacks ang inaanin namin nung wala pa yung RTN. Pero nung pinasok to ng laterite, wala na. Dahil yung palay nagpupula, saka lumiliit. Tinigil na lang namin kaysa yung malulubog. Inireklamo rin ng mga taga roon ang alikabok na dulot ng mga truck na ipinanghahakot ng nickel ore. Hindi nila tinatakpan ang kanilang mga truck. Dapat takpan nila yan para walang alikabok na dadagan. At kung alikabok rin lang ang pag-uusapan, tila yata wala nang tatalo pa sa alikabok sa Orbistondo sa bayan ng Claver sa Surigao del Norte. Isa pang idinadaing ng mga residente ng Claver ay ang kanilang dagat na kulay pula na. Unti-unti nang narating ng pulang laterite yung dagat galing dito sa operasyon ng minahan. Sa naman ng iba, Ganun naman talaga no, kahit hindi pa siya nabitan nila yung mina kasi yung lupa niya pula na talaga. ganon?
Si Mang Rogelio po ay tinaguri ang local diver dito ho sa Surigao del Norte. Ang gagawin niya ngayon, 10 kilometers mula doon sa shoreline ng mga minahan, siya ay dadive, manong-manong. Opo. Para ang gagawin mo sa ilalim. Kukuha po ako ng sampol ng kular para makikita niyo na talagang wala nang kinabang. Kaya mong i-dive yan, ha? Kaya po. Sige, manong. Pakita mo sa amin. Wala akong kinalaman dyan, ha? Ang nakuha ni Manong Rogelio mula sa ilalim ng dagat, 10 kilometers mula sa talampasigan ng minahan ay itsurang bakal na coral. Patay na ang dati pinakikinabangan ng mga isda. Nang dahil sa laterite, nag-itsurang bakal na kinakalawang ang coral mula mismo sa ilalim ng dagat. Dito, hindi uso helmet. Pinuntahan din namin ang Hinabangan Mining sa isla ng Manicani sa Eastern Samar. Suspendido ang operasyon nito mula pa noong taong 2001 at tanging care and maintenance program lamang ang pinahihintulutan ng pamahalaan. Nakilala namin dito si Mang Marcial Sumuok. Isa ang kanyang pamilya sa mga nakatanggap ng Certificate of Stewardship sa ilalim ng panunungkulan noon ni dating Pangulong Cory Aquino. Ang Certificate of Stewardship ay nagbibigay ng karapatan sa mga dati nang naninirahan o gumagamit sa isang forest land na ariin ito sa loob ng 25 taon. Gano'ng kalaki yung lupa? 5 hektar ang nakalagay Yun. Anong taon ito binigay? 1989 yata. Ibig sabihin, hanggang 2014 pa dapat ang karapatan ni Mang Marcial sa lupa. Kaya lamang nang dumating ang minahan, binuldoser ang ibang bahagi ng kanyang lupain. Lahat tayo, mayaman o mahirap, ang kinakain natin galing sa produkto sa pananim. Hindi galing sa produkto sa mina. Ito ngayon ang problema. Mismong mga presidente na ang naglalaban-laban at nag-aaway-away. Saan yung relatikin niya? 6 months na o ano ngayon? Amakan pa? O yun ang tangan na nila. Sa pagtatayo ng isang minahan, may ilang requirements na napakahalagang maipakita ng kumpanya sa ating pamahalaan upang mabigyan ka ng permit to operate. Ang plano, ang ECC o Environmental Compliance Certificate. At ang panghuli, dapat ay mayroong Free, Prior and Informed Consent o FPIC mula sa mga naninirahang residente. Ibig sabihin, sumasang-ayon sila sa pagtatayo ng minahan sa kanilang lugar. Kung ganoon, bakit tila walang silbi ang mga resikitos na ito kung pagpapasihan ang operasyon ng mga minahan sa ating bayan ngayon? Ako ay sa Manobo Tribe. Dito sa entire Surigao Sur, ito na lupain ay nakuha namin sa aming mga ninuno. 65 years na naninirahan kami dito sa lugar na ito. Ayon kay Dato Cesar Batao, simple lamang ang pamumuhay ng mga Manobo noon sa kabundukan ng Cantilan, Surigao del Sur. Sa kabubugaran. Pero, nang may dumating na isang kumpanya ng minahan, napasag ang kanilang katahimikan. Yung pag-apply ng Mark Venture dito is 1993. Ay, yung pag-apply nila, hindi namin alam. Nalaman namin noong 1997, kuha na nila pag-start ng exploration activity. Ngunit, 10 taon pa ulit ang lumipas nang formal na humarap ang mga kinatawan ng Mark Ventures Development Corporation sa mga katutubo. Pero ang lagay granted na ang kanilang Mineral Production Sharing Agreement at handa na ang pagbubungkal sa mga minerales ng bundok kahit wala pang abiso kina Dato Batao at sa kanyang grupo. Ayon sa National Coordinator ng Alyansang Tigil Mina, gulatan ang style ng mga minahan. Unang-una na lang,
hindi man lang ibinigay kung ano yung buong proyekto. Hindi sila binigyan ng project document kung saan magmimina, gaano katagal yung miminahin, gaano kalawak. Sinabi doon sa Memorandum of Agreement that before they operate, the secret places, yung mga burial grounds, hunting grounds, isorbe muna. Ang nangyari doon, yung mga secret places namin, gaya ng mitiri namin doon, binundos.